Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Mga ka-KP, Biyernes ho ngayon, just ng Pebrero, diretso na ho tayo. Ito ho yung mainit na balita ho ngayon. Sa House version ng death penalty, inalis ang plunder sa mga maaaring hatulan ng kamatayan. Tama ba mga magnanakaw ng pondo ng bayan ay makulong na lang ng habang buhay? Or reclusion perpetua, no? Okay. Yun ang sabi nga ho. So, kung gusto ho ninyong, dapat yung plunder po ba ay dapat parusang bitay? Kung gusto ba ninyong RP lang o RIP ang gusto ninyo? Magpadala ho kayo na inyo po mga komento. Kung pag-uusapan talaga Lex and plunder, malaking pangungulimbat yan. Pag-amas ng economic pera. sabotage at the same time. Maraming nasisira, maraming ito yung source ng corruption, maraming naghihirap. Kung walang corrupt, walang maghihirap. Sabi nga nung nakaraan, pero kaya lang mas maraming mahirap noon at mas maraming corrupt. Sa panahon ho ngayon, bigyan na ho kayo ng inyong opinion. Ngayon nga, di ba, ang batas ngayon sa plunder case, kung ikaw ay nangulimbat ng 50 million pesos, plunder na ho yan. Threshold. So, yun. Okay. Well, kumusta ho yung mga suki ho natin, Luzon, Visayas, Mindanao? Maayong gabi sa inyong diha. Sa Visayas, maayong gabi diha, gihapon. Sa Luzon, magandang gabi sa inyong lahat. At mga suki ho natin overseas, mga Filipinos na ngayon hoy, nakabang mo sa atin sa pamamagitan ho ng ating live streaming. Ang gamit ho nating teknolohiya, iba ho, microwave transmission. Simulcast sa bitagmedia.com, official website ng Bitag. And then diretso ho yan sa PTV4 channel and sa Facebook ho natin. Okay, ito po ang tambalan pong walang sinisino at inuurungan kung wala sa katwiran. Sa Kilos Pronto po siguradong may kalalagyan ka. Kaya kung kayo po ay naapi at inaalipusta ng ilan po natin mga kababayan, nakahanap na ho kayo ng kakampi. Pumunta lamang ho dito sa aming pong himpilan sa BMUI Digital Studio Ritual Center, Timog Avenue, lungsod ng Quezon. Okay, trabaho ho ng programang ito, hindi lang ho kami basta humahambalos. Pero kapag kayo ho'y napag-uusapan, hindi ho karangalan. Kung kayo'y kukunan ho namin ng panig, huwag ho kayo magtatago. Dapat humarap ho kayo dahil pinagkakalubo namin karapatan ho ninyo marinig din. Kaya dito, Lex, wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Huli sa akto, dalawang tsuper nagtatalo. Walang pakialam sa mundo. Makalusot lamang sa asunto, masdan ang kakengkuyan ng mga loko. Silipin sa Kilos Pronto. Mga taga Milagros Masbate nananawagan. Lubak at sirang kalsada sa kanilang bayan, kailangan maaksyonan. Mr. Mayor, please lang, gawa ng paraan. Pangako tuwing halalan, sana'y maging katotohanan.
pabrikang bumubuga ng abo, nireklamo ng mga tao bukod sa perwisyo sa kalusugan ng publiko. Wala pang legal na dokumento para makapagnegosyo. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil sa karning tapa, kelot nagkasyota. Putahing inihanda, naging daan para magkanobya. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, simulan po natin ang ating pong Kilos Pronto sa All Points Bulletin. As early as February po, bago pa man mag-summer o tag-araw, Ben, magbibigay na tayo ng pambabalaho sa mga pet lovers po dyan, lalo na ho sa mga bata. Hindi naman sa nananakot po tayo, pero ang sabi ho ng DOH, araw lamang pong itatagal ng isang individual kung kayo po ay nakagat ho ng isa pong alagang hayop nang hindi po nabibigyan po ng anti-rabies. No. Para hindi mapasama po sa statistics ng mga namamatay dahil po sa rabies, ito po panoorin po natin ang ating APB, All Points Bulletin. Tumaas ang kaso ng rabies sa bansa tuwing tag-araw. Bukod sa marami raw ang nasa labas, nataon rin daw kasi itong bakasyon ng mga bata sa mga eskwelahan. Let's call it when children are enjoying vacation. Kasi they will have more interaction with these dogs. Rabies is a virus, affects the brain, okay, and other nerve tissues. It kills because it affects the brain. The way it gets into our system is through a bite. Isa sa mga tinututukan ng Department of Health ang kaso ng rabies. Kung ikukumpara raw kasi ito sa mga terminal case, mas mababa ang tsansang mabuhay ng isang individual na nakagat ng hayop. Ito yung isang sakit wherein the doctor can tell the relatives, your patient has no chances of surviving. If you get the signs and symptoms, you cannot prevent it anymore. Because ang signs and symptoms niya will include hydrophobia and aerophobia. The sight of water or the feeling of air will precipitate spasms kasi nagkakaroon ng inflammation sa utak, encephalitis. Usually, on the average, pag may ganito ng symptom, hindi tatagal ng 3 days. Your patient is dead. Pero ayon sa Department of Health, bumaba ng 50% ang kaso ng rabies sa Pilipinas taong 2016. Ekstriktong pinapatupad na raw kasi ngayon ng Department of Agriculture, Department of Education at Department of Health ang rabies law. It starts with responsible pet ownership, like you should get your dogs vaccinated, you should put a leash. Every 100 million tayo, ang estimate nasa 15 to 18 million ang dogs. Rabies come from animals. Unless we stop it at the source, wala tayong gagawin kundi magbakuna lang sa humans. Pero paalala ng tatlong ahensya, hindi lamang dapat umasa ang publiko sa gobyerno. The education should be in homes. Pag may kagat, hindi itatago ng bata kasi children are afraid to tell their parents na nakagat sila. That's wrong. They have to tell para dadalhin sa Animal Bite Center. Huwag niyong itago kapag kayo po'y nakagat po ng aso. Tulad ko noon ako, Ben, nakagat ako dito. Alam mong nilapitan ko agad. Yung mismong may-ari ko ng aso. Sabi ko, kinagat ako ng aso mo, Eh, sabi niya, hindi, ano naman yan kompleto yan sa anti-rabies yung aso namin. Kaya huwag kang mag-alala. Pero obserbahan pa namin. Hindi pa naman bumubula yung yung bibig ko noon. Pero ito, Lex, parang maganda na rin. Alam mo kung minsan may mga barangay na medyo, sila huy parang very lax. Yeah. Na yung kung minsan yung mga askal na nagkalat sa lansangan. Yun. At yung iba naman dyan, na mga dog lovers din, na talagang hinahakot sa kanilang bahay, na kung minsan nakakabuyset. Yung mga aso nagkakahula ng madaling araw na, hindi ko alam kung pinakakain o hindi. Kapareho niyan. Parang si Burns yan eh. Burns! Ganyan. So ang ingay eh. Pag nakakagat yan, lalo-lalo na yung marami. Kung minsan sa mga kalye, hindi mo maiwasan eh. Pag nagkalat yung mga aso sa kalye.
Lalo-lalo sa mga barangay. Naku. Kailangan nga responsible tayo ho. Lalo-lalo na yung mga maraming alagang aso. Lalo na yung mga dambuhalang aso. Naku po, nakakatakot ha. Pero wag lang po ninyong katakutan po yung mga malalaking aso. Pati rin po yung mga maliliit. Ano, sinabi mo. Kunyari, ano yung friendly itsura. Pero pag kayo po ay nakagat niyan, naku po, wag kayong maglihim ha, sabihin ninyo. Parang may kilala ko ng ganyan, may-ari, yung si Burns din eh. Si Burns, daming aso yun, eh. Ikaw, samantala, naaktuhan ng lente ng Kilos Pronto Team ang traffic na idinulot ng bangga ng dalawang jeep sa Gerald Trias, Cavite. Ito po ang eksena. Hating gabi, 29 ng Enero taong kasulukuyan sa kabaan ng highway sa General Trias City, Cavite. Naaktuhan ng Kilos Pronto Team ang isang pampaserong van at jeep na nagkabalandra sa gitna ng intersection. Pero mga naturang sasakyan, walang driver. At sa pag-ikot ng aming lente, nasa pool ang dalawang driver na kanya-kanyang tawag sa kanilang mga operator dahil sila'y nagkabanggaan. Imbis na tupagin ang kanilang sasakyan na nagdulot na matinding pagkabuhol ng traffic, ang mga kengkoy nakuha pang magbangayan. Sa tama ka, kaya po, simple na. Tama na lugar dito. Kasi kung kuha pa rin, tingnan mo yung tama ko nasa gilid. Harapan. Nasa gitna. Hindi ko na inabot ng lugar eh. Kaya ang Kilos Pronto Team hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Agad ipinatabi ang mga nakahampalang sasakyan at agad lumubog ang daloy ng trapiko. Eto Lex, sinasabi natin, ito yung sa night patrol natin, night brigade kung tawagin, pero ayoko kasing tawagin night crawlers. Pag sinabing night crawlers, yung gumagapang sa gabi. Pero ito ho yung mga night brigade ho namin sa Kilos Pronto, kung ano-ano nakikita sa gabi. Kaya mag-iingat ho kayo sa gabi, marami ho mga nangungotong sa gabi, maraming abisado sa gabi, nagbabanggaan sa gabi. Lalo-lalo na ngayon, Lex, dapat meron tayong night crawlers mamaya or night patrol natin mamaya. Dahil biyernes ngayon, maraming mag-iinuman sa... Nako, nadami. Sabi nga nila, kapag gabi, marami nangyayari ho. At ating po mga government agencies, alam naman ho natin, ang iba hong mga ahensya na nagbabantay ho, medyo outnumbered ho sila, kulang sila sa mga tauhan. Kaya kami na hong bahala ho. Tumutulong ho dito ang Kilos Pronto para mabantayan mo natin ang ating pong mga lansangan. Okay, dito tayo, Ben. Sa ating pong studio, binisita ko tayo ni Desilda Altura, siya po yung kapatid ng biktima, na si Donaldo Valles, 39 years old. Inirereklamo po nila ang operator ng jeep na si Jason Policarpio at ang driver ng jeep na si Raymond Nucom na nakabanggaw sa kanyang kapatid noong December 18 sa Camarin Road, Caloocan City. Anya hindi raw sumunod ang operator sa napag-usapan na sasagutin nila ang lahat ng gastusin pang-ospital ng biktima. Ito po, kinukuha na ho ni Ma'am Desilda ang mga papeles ho niya. Ma'am Desilda. Good evening po. Good evening naman ho. Hanggang ngayon, mukhang mag-ano na, tatlong buwan na. Dahil Pebrero na tayo. 2 months lang po. December na tayo nangyari ito, di ba? So, tama, 2 months. Ngayon ay bakit hindi sumusunod yung sa usapan itong operator na jeep? Ganito po yun, sir, no? Ano po, before po, nagko-comply naman po sila sa amin kapag nagte-text kami or tumatawag po sa kanila. So, nasa worth 28,000 pesos na po yung nabibigay nila kasi po doon po yun sa fixator, yung sa binti po ng kuya ko. Tapos yung other po doon, yung first na bigay po nilang 10K, doon po yung sa emergency po, pagpasok po ng emergency ng kuya ko, yung mga pinabili po ng doktor. Tapos yung iba pa naman po doon, pinambili namin ng mga gamit niya sa ospital. Tapos yung ano naman po doon, yung 3K po, yun po yung hiningi namin, pambili naman po ng egg crate mattress po kasi na-advise po kami ng doktor na kailangan po namin yun para sa kanya kasi nga po may bed sores na po yung kanyang likuran. Okay. Tanong ko, ano bang extent ng damage ng kapatid mo? Dito po sa abdominal part po niya kasi 4 po yung tinamaan. Yung kanya pong bituka, nagkaroon po ng slash, tinahi po yun ng mga surgeon. Tapos yung pantog po niya, tinamaan din po, tsaka yung abdo. Tapos yung balls po niya, yung private part po niya, natanggal na po, yung tinanggal po. Pero sa ngayon po, kumusta naman po siya ngayon? No? Okay na po siya. Pero ano ito, pang matagalang gamutan ito? Opo, nag-heal na po yung kanyang sa abdominal part po niya.
Tapos yung sa ortho na lang po niya, problema po namin, sir, dapat nga po, ngayon pong February 13 po yung due date po nung kanyang implant P. Ngayon po, sabi po ng mga doktor, kung hindi daw po namin po provide yun hanggang February 13, hindi daw po matutuloy operation niya sa February 15. Okay. Next month na naman po yung schedule po namin. Okay, Yun Ma'am po. Disilda, ngayon ba Opo. itong operator ng jeep at yung driver, alam ba nila ang pangangailangan medikal ng iyong kapatid? Yes po. Alam nila? Ina-update po namin sila sa bill po ng namin, ng kapatid namin, sa mga kinakailangan po sa ospital. Oo. Tapos yun nga po sa implant P po, nainingi namin para po makabitan na po ng bakal lang kuya ko. Hindi na po sila nag-reply. Wala na, Opo. hindi na mahagilap. Hindi na po. Okay, siguro ngayon po nasa linya. Ito. At least makuha natin ang panig ng operator po ng jeep na nakabanggaw dito sa kapatid ni Disilda. Nasa linya si Jason Policarpio. Jason, magandang gabi sa iyo. Jason? Jason? Nawala si Jason. Okay, babalikan natin si Jason siguro mamaya. Okay, nasa linya na ba yung LTFRB? Nasa linya na. Si Ryan Salvador po, ang head ng Public Assistance and Complaint Desk. Sir Ryan, magandang gabi. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulpo. Nasa Kilos Pronto po tayo. Yes, magandang gabi din, Sir Alex. Opo. Sir Ryan. Kaya yung background ko kasi medyo nasa biyahe tayo, pero okay. nanggiling ko din sana na call para kasi makatulong tayo sa complainant. Siguro alam niyo na ho ang reklamo ho ni Ma'am Disilda. Ito ho'y yung operator ng jeep at yung driver hindi na humahagilap at hindi na ho makakatulong po sa kanya pong kapatid na nasagasaan po nito. Anong pwede ho natin tulong ho dito, Sir Ryan? Apo, nakamonitor ako at habang kinakwento ni Madam yung Apo. yung pong medication na ginagawa ng kanyang kapatid, na supposedly ang operator, hanggat hindi natatapos ang medication ng isang Yes. ng isang injury ng na nangyari sa aksidente, they have to settle that. Pero kung hindi nila i-settle yan, yung po ating complainant, meron siyang option na lumapit sa LTFRB para to say we can file a formal complaint and we can settle settlement sa kanila. At kung hindi po makipag-settle ang operator, we post penalties based on the resolution natin. Sir Ryan, pwede ba ang LTFRB tawagin ito at hanapin sa pinagtataguan itong Jason Policarpio at maging yung driver? Pwede ba ho ninyong matulungan po? Opo, sir. Ang kailangan lang po natin is makipag-coordinate direct ang complainant sa atin. Then, from there kami na po magpapatawag sa operator. Makaharap sila at ma-settle nila yung kanilang medication sa operator. Pag in case po yung nagmamatigas itong operator, sir, ano pwede ho nilang danasin ho nito? Meron po tayo 2011-00 per guidelines na pag hindi po sila nakasettle, kung may grounds po na pwedeng suspendin or terminate yung cancelin, yung prangkisa ng PUJ, then yung pong gagawin natin na resolution. Basta sa settlement na pag-uusapan nila during the hearing. Yun po yung sa parte ho sa kanya pong prangkisa. Pero pwede rin po tayo magsampa ng kasong kriminal? Tama po ba, Sir Ryan? Tama po. Aside sa administrative case na pwede lang ipalik sa LTFRB, they have the option to file criminal civil case as well. Kung gusto nilang mag-upon regarding the claim, pwede lang gawin ang civil case. Okay, sige po. Kami po dito sa Kilos Pronto, hinahanapan pa rin natin ng magandang solusyon dito sa problema ho ni Disilda. Pero kung talagang nagmamatigas itong si Jason Policarpio at ayaw kaming kausapin, talagang hahantong po tayo doon sa sinasabi nyo, Sir Ryan, no? Apo, gusto ko lang po i-remind ang ating complainant kapag po hindi na-settle, bukas po ang aming opisina para po tulungan siya na ma-settle yung concern na regarding the medication para ang LTFRB ay makatulong sa sitwasyon po ng kanyang kapatid. Okay, Sir Ryan, thank you so much po for your time dito po sa Kilos Pronto. Okay, Disilda, ayun siguro dadalhin ka namin doon sa LTFRB, doon sa opisina ni Sir Ryan, para kung in case na talagang matigas to bin itong ano ba, nasa linya na ba? Wala pa? Wala talaga. Tsaka sir, meron pa po kaming isang yung motor po kasi ng kuya ko nasa nasa pangangalaga po niya. Kasi ang sabi po Sinong dito, ni Jason hawak Policarpio niya? po. Bakit Hawak niya niya po. Kasi doon po sa agreement nga po namin, paayos niya daw po yung motor. Hanggang ngayon di pa napapaayos. Sa awa po ng Diyos, nandun lang daw po nakatenga sa bahay Iaagyo nila. na ngayon siguro. Baka po, kalawang na po lahat yun. Dami mo pala atraso, Jason, ha? Sige. Sige, ma'am. Ganitong gawin natin.
Sasamahan namin ang Kilos Pronto team. Apo. Papunta natin si LTRB at siguradong hahanapin kung saan nagtatago ng lungga itong si Apo. Jason Policarpio. Maraming salamat po. Apo. Asahan ko po. Thank you. Maraming salamat po. Okay, Ben. Sana sa mga balita ho tayo, ang tanong ho natin, tama ba mga magnanakaw ng pondo ho ng bayan ay makulong na lamang ng habang buhay? Dahil ngayon po ay pinag-uusapan po sa Kongreso kung yung po bang kasalanang plunder o pangungulimbat ay dapat bang hatulan ng bitay? Mukhang tatanggalin daw yata Bakit kaya tatanggalin nila? No? Baka siguro. Para sa akin, yung mga talagang magnanakaw big time, dapat talagang binibita yung mga yun. Para hindi na pamarisa ng marami pang magnanakaw. Ayun. Anyway. Ito, nawawala akong pinsan, si Bong Santos. Makakalaya din mga politiko na korrupt na yan, sigurado kaya hindi tama yan, pero sana unahin drug lord at protector nito. 100% sure ako, bababa ang krimen. Si Belia Leon Ramos, bitayin at sa ganon hindi na pamarisan pa. Yun, si Sigam Sigak, hindi. Dapat bigyan ng leksyon, bitayin kasi kung makulong, labas-pasok din po yan sa selda. Useless. So, si Rick Kalinisan, yan ang dapat na una sa listahan ng death penalty dahil sawa ng taong bahay sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Itong magiging simula ng tuloy ang pagbabago at pag-unlad ng bansa. Kahit na mismo yung mga kababayan natin, Lex. Alam mo, Lex, yung titingnan mo talaga, ang laki ho talaga na nawawala sa corruption. Billions of pesos. Plunder. Tama. Kaya nga, para sa atin talaga, pag hindi mo sampulan yung talagang mga sa ibang bansa, pareho ng China, big corruption, talagang binibitay. Dito sa atin, dapat, ewan ko kung bakit maraming galit yan sa... Wala naayos Ako, pag sinabi ko, I declare myself, I go for death penalty. Yeah. Para doon sa mga blunder at saka doon sa mga heinous crime. Yun. Paano tayo, Ben? Oh, okay. Paano tayo? Mag-ano kaya tayo? Maging... Gusto mo, Jackaspay tayo Gusto mo bang mag-ano tayo? Gusto mong maging mambabatas tayo? Wag na, dito na lang. Darating nga ang panahon. Darating ang panahon. May tamang panahon dyan. Okay, Ben, dito naman tayo sa problema po ng mga ka-KP natin dyan po sa lalawigan po ng Masbate. Ano kayang meron? Naku po. Ano to? Picture pa lang Kayo na ho maghusga kung anong meron ho dyan. Ang naglalaki ang tipak na mga putik na ito, hindi lupang sakahan po yan o palayan. Ito po'y daanan. Kahabaan po yan ng Maristela Provincial Road sa bayan po ng Milagros, Masbate. Halos 3 dekada na ho. Kalbaryo na ho yan ng mga residente at mga motorista ng barangay Mabuhay, Lumuklok, Mapuyo, Bara, Santa Maria, Mobo, San Jose, San Vicente at Hamurawon. Ang daming lugar po yan. Dahil bibihira lamang po mga pampasero sa sasakyan na bumabagtas po dyan sa lugar na yan. No choice sa mga tao na pagkasahin po mga sarili sa sasakyan, makarating lamang po sa kanila po mapupuntahan. Ang problema, peligroso daw yun pagtawid doon sa kalsadang yan. Nagpalit-palit man ang termino ang mga umupong opisyal sa naturang bayan. What else is new? Ang isang pangako na mapaayos daw ang kalsadang yan. Ngayon, tuluyan na pong napako. Naku, ang sigaw ng taong bayan. Eto na, sumisigaw sila. Pukaw na mo! Pukaw na mo! Talagang pukaw na mo! Hindi pa kayo, pumukaw na kayo! Nakakaya Ito, siguro may action time makukuha dito. Pukawin yan! Kung wala, sisigawan ko to ng pukaw. Pukaw na mo! Wag muna. Baka may gagawin naman siguro to. Sige. Si Nonilon Balagihog, ang Provincial Information Officer po na Masbate. Sir Noni, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to at si Ben Tulfo sa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4. Opo, magandang gabi po sa inyo, sa Sir Tulfo at saka Mr. Alex. Opo. Magandang gabi po, pati po sa mga nakikinig ngayong gabi. Sir Noni, alam nyo naman siguro yung problema ho ng mga kababayan nyo dyan. Opo. At saka natuwa rin kami na it was brought up to the media para naman we could answer our side in the provincial government. Gusto ko lang po linawin na this pertains to the road from Atil, Tigbao, para Tumalbong Road. At we recognize the fact na napakasama po talaga ng lagay ng kalsada. In fact, hindi lang po yan. Yes, so... Pero for that matter po, ang puting kongresista natin, si Congresswoman Eliza Olga po,
has already took her steps at may na-approve na po na budget to the tune of 100 million for the 3.21 kilometer. And that will be implemented June or July this year. Okay. Magkakaroon po ng survey ngayong Hunyo ang regional office ng DPWH, and thereafter mai-start pa po ang implementation. Ayun. So that project will not only be beneficial to the second district of Masbate, but that will even extend to the third district of Masbate, that is Malbuk, Kawayan. Opo. So by June or July po ang timeline po natin po niyan, sir, ha? Opo. June ang survey ng DPWH, and then thereafter mag-start na po ang implementation after the survey. Sir, baka pwede dito sa programa na ho ng Kilos Pronto, no? Baka kayo na ho mismo magsabi sa inyong kababayan kasi manggagaling ho mismo straight from the horse's mouth na hindi ho galing sa amin. Kung nanonood ho kasi ang buong itong Milagros Masbate ho, ano? So assure them, total galing ho sa inyo, hindi ho namin parang kayo na ho magbigay ho sa kanilang assurance. Apo. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayang mga Masbateño, particularly sa second district ng Masbate, huwag po kayong mag-alala kasi naiparating na po yung concern nyo dito sa opisina ng ating butihing kongresista. And in fact, bago pa po yan makarating, may action na pong nagawa. Kung kaya nga po, may approved budget na po ng 100 million for the concreting of that road, coastal road, na ang magbe-benepisyo po ay hindi lang po kayong mga taga-Segundo Distrito, kundi pati na po sa Tercero Distrito. So ngayong Hunyo ng taon nito, ay magkakaroon ng survey ang DPWH, and thereafter, July, magkakaroon na po ng implementation ng project. The records are official, and that is based on the DPWH record, and everyone can verify that through our local DPWH. Sir Noni, Apo. hindi promise po yan, ha? Opo, nandiyan na po, nakakalintas na po sa DPWH. Cross my heart, ha? Okay. Invite po namin yung ibang concerned parties na they can verify by themselves. Okay. Ronnie, ito ho normally ang sinasabi ho ng ilang mga magaling ho ng mga nasa, sabihin ho natin, lokal na pamahalaan or nasyonal, na yun ho mismong makikita ho sa lugar, sa mga kalsada, lansangan, makikita ho talaga dyan kung talagang gising at buhay ho yung sinasabing gobyerno natin sa pamamagitan ho ng mga kalsada. So anyway, nagbigay na ho kayo ng assurance. Dalawa ho kami ni Alex Santos. Aasa ho kami at nakikinig ho yung mga sa taga-Masbate, sa Milagros. At sila ho, umaasa na ho sa inyo. Nagpapasalamat na ho kami, kaya lang nagbabantay rin ho kami. Alright? Sir Noni, thank you, ho. Asahan po natin natin. Si Noni Lon Balagihog, ang Provincial Information Officer po ng Masbate. Yung mga taga-Milagros, kung walang nangyari dyan, habulin nyo, hanapin nyo po ito si Nonilon. Oy, kasi hindi ho kami magsasawa dito ho sa Pukaw na mo. At the same time dito ho, yan ho sinasabi ho natin na Kilos Pronto from the edition. Sumbong ho yan sa mga probinsya. Nakakaabot ho sa amin kahit na ipadala nyo lang ho sa amin, message nyo ho kami, dahil bigyan nyo ho kami ng video, ganun lang ho kadali. No sweat, para lang ho kami kumakain ni Alex ng ice cream. Sa ilalim ng araw. Sitting pretty pa ho kami. Kung may mga problema ho tulad ng ganyan, meron ho mga kwento rin na kung minsan akala nyo, ala ng pag-asa. Ito ho, pag hindi ka nagpatingin sa doktor, Lex, hindi mo malalaman na ikaw pala'y mataas ang blood sugar mo, naapektuhan pati yung sinasabi ho natin blood pressure. Disease of the century, alam ho natin, diabetes, metabolic syndrome, isa ho to, nakakasira ho to sa katawan. Dahil ang mga senyalis ho na to, parang nagbibigay sa inyo ng pag-asa. Kung nakikinig ho kayo, we give you some kind of hope. Nahihilot, nanlalabo ang mga mata. Hindi makakatulog na maayos. Mabigat ang katawan na kuminsan para naupos. Hindi makapagtrabaho na maayos. Pero nang nakainom ho ng King's Herbal, diretso ng pagtulog. Unti-unting luminaw ang paningin. Naging normal ang blood pressure, bumaba ang blood sugar. Etong storya, panoorin. Nalaman ko lang po na may diabetes ako nung ako'y nahihilo at nalalabo ng aking mata. Hindi ako makatulog sa gabi, nahihilo, tapos parang bigat ng katawan ko pagising ng umaga.
Yun nga, pag nahihilo nga ako, hindi ko nga nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Pati pagsukli sa customer ko, minsan kulang, minsan sobra. Nalaman ko yung King Herbal sa aking kumpare. Malaki po ang pagbabago kasi nung una ko palang inom, paggising ko ng parang dire-diretso yung tulog ko hanggang nang gising ko ng umaga. Unti-unti yung paningin ko lumilinaw. Pati yung BP ko nagno-normal. Pag inom ko ng katagalan, nagbabawas yung taas ng blood sugar ko hanggang sa mag 120 na gano'n. Hanggang sa bumababa. Ngayon, okay na. Nung nakaraang araw, maghapon ako naghakot ng buhangin, hollow blocks. Tapos, hindi lang yun, sabay-sabay pa, habang nag-aalaga pa ng maliit na bata. Malaking pagbabago. Ngayon, okay na po. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito tayo sa ating pong sala sa mga balita. Ang issue po ngayong gabi. Ang tanong, tama ba mga magnanakaw ng pondo, kaban ng bayan po ay makulong na lamang ng habang buhay o reklusyon perpetua at hindi daw ho bibigyan ng parusang bitay? Ang sabi ni James Santiago, okay na rin yung makulong lang sila pero dapat ibalik yung ninakaw nila. Pag hindi na ibalik, sige, tuluyan na lang. Mas maganda kung firing squad tapos naka-livestream para mapanood. Sabi ng ganun, patayin na dapat yan! Kaming, eto, ano ba itong sinasabi na hindi ko maintindihan ito mga hindi makanakaw sa kaban ng bayan. Sila milyon kung magnakaw. Kulong lang ang yung bilanggo. Nabibintangan siguro. Oo. 10 years, patalon-talon ang atin. Paglabas ang kulungan zero, tapos tao ay gobyerno, mayaman pa rin. Paglabas, saan ang batas dyan? Si Leia Parquilla, sabi niya, mali. Bitay para sa mga mandarambong ng bayan. Bitay para sa mga hayop na magnanakaw ng kaban ng bayan. Si Michael Tabor, sila dapat yung unang bitayin. Tingnan lang natin kung may mangungurakot pa. Yun. Sabi naman po ni Jetro Cruz, iwas pusoy ang mga ungas. Alam mo, Lex, ako talaga, I'm sorry but I have to be very honest about this. Kasi kung hindi ko sasabihin to, parang tinatago ko yung damdamin na wala naman akong kiber na sabihin ho to. I'm in favor of death penalty, lalo-lalo dun sa sinasabing talagang large-scale plunder. Yun. Kasi yung mga ganun talaga nakakasira ho talaga ng ekonomiya eh. Hindi lang ho yan, manganganak na mga kurakot. At hindi lang kurakot, magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kakapal ng mukha, pinangangalandakan ang kanilang kagalingan sa pagnanakaw. Eto mga putok sa buho na dapat tamaan ng kulog at kidlat at talagang wala ho sila. Pinabol pa niya. Okay ka, sige, galing. Okay, dito tayo sa ating pong good news. Dahil po, naipasara na ho ng pambansang sumbungan na KP o Kilos Pronto ang pabrika dyan sa Novaliches, Quezon City na nakakapinsala ho sa kalusugan po natin po mga residente dyan po sa naturang lugar. Maaari lamang silang mag-operate muli kapag naayusan nila ang kanilang sistema at nakakuha na rin po ng kinakailangan mga papeles nila. Panuorin po natin. Lunes, ika-6 ng Pebrero, nasilip ng Kilos Pronto ang reklamo ng mga taga-Tawid Sapa, 2, Barangay Kaligayahan sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa kanila, apektado na raw ang kanilang kalusugan dahil sa makakapal na abo at usok buhat sa ipa ng palay. Yung mga bata po dito ginagalis na po sa kati ng alikabok. Kawan nila paraan yung alikabok. Apektado kami dito eh. Ang itunuturong pinagmulan nito ay ang Philippine Belt Manufacturing Incorporated. Inilapit ng KP ang problemang ito sa Quezon City Business Permit and Licensing Office. Kanina, nung itawag sa atin ng staff nyo, na-discover natin na wala, nagsimula 1997. Pero huling nag-renew ng permiso 2008 pa. Kaya medyo nagtataka tayo bakit nag-ooperate pa. Wala na pa yung sulit mag-ooperate yan. Dito na pagalaman
na ang naturang kumpanya wala na raw kaukulang permit. Kinabukasan, isang operasyon ang ikinasa ng QC BPLO kasamang aming grupo. Pagdating sa lugar, agad kaming hinarap ng head engineer ng kumpanya. Ayon sa kanya, lihitimong kanilang mga papeles sa pag-ooperate. Hiling niya na iharap kung sino raw ang nagre-reklamo sa kanila. Yun nga yung sinabi ko sa iyo na makausap namin yung parang complainer. Ang mismong hepe ng QC BPLO na si Gary Domingo ang nagpaliwanag sa panig ng kumpanyang inirereklamo. Nung check-in natin, totoo na wala pa silang permit, kaya natin na isarado. Pero nakapagbayad na sila. Payment is not the permit. Isang step lang yung payment, bayad na sila. Pero pinagawa natin sila ng undertaking na yung mga nagre-reklamo na may health concern, they have to address that. Kung may complainant at we find out na tama yung nirereklamo nila, pwede ulit silang masarado. Sa huli, ipinasa na rin ang Philippine Belt Manufacturing Corporation dahil sa paglabag sa City Ordinance number SP91 at SP93 o kilala bilang Quezon City Revenue Code of 1993. Kailangan muna nilang iwasto ang mga nakikitang pagkakamali ng kanilang kumpanya. Nangako naman ang kumpanya na susundin ang anumang alituntunin na itinatakda ng batas. Gaya ng mga nilagay namin doon sa undertaking, meron kaming 4 na ipinunto doon. Yung unang 2 ipinunto namin, ginagawa na namin yung patuloy na pagbabasa sa abo namin tuwing mahangin yung panahon. Sinasabi rin namin doon na yung paghahakot ng abo, yung na-generate namin 12 cubic meter per day, tuloy-tuloy na paghahakot. At yung huling pangatlo at pang-4 na ipinangako namin, yung maglalagay kami ng higher perimeter fence sa pagitan ng Tawid Sapa at ng planta namin. At yung pang-4, yung siguro pinaka-importante, yung magkakaroon kami ng monthly consultation sa mga residente ng Tawid Sapa Phase 2. Hindi naman pala Inantay pa ninyo na mapakilos pronto pa kayo at gagawa rin pala kayo ng inyong pong aksyon para hindi umabiktima yung ating mga kababayan. Kaya rin pala, Ben, no? Pwede rin natin yung sabihin na maganda itong ginagawa ho ng BPLO ng Quezon City. Sana po yung BPLO sa lahat po ng lungsod, lahat po ng mga probinsya o mga bayan, gawin nyo rin po yung ganito kabilis umaksyon ang mga BPLO ho. Napansin mo, Lex, kanina sa BPLO ng Quezon City, merong political will yung kanina si Gary Domingo. Yes. Sabi niya nga, hindi sapat na porket nagbayad kayo, hindi na namin kitutugisin kung may paglabag kayo. Iba yung bayad, iba yung paglabag. Ngayon, hiniwalay niya. Kaya, alam nyo, mga bossing, lahat tinuturuan ho namin kayong mga nanunood ho ng Kilos Pronto, Luzon, Visayas at Mindanao, na eto ho, kapag walang magrereklamo, walang magre-report, walang mabibisto, walang mabubuko, walang makikilos pronto. Pag nawala ang kilos pronto, mawawalan kami ni Alex Santos ng trabaho. Pag wala na kaming trabaho, kawawa naman kami. Nandun na kami nakaupo sa... Pero hindi po pwede, maraming mga tiwali, maraming mga babaya, maraming abusado, maraming ewan. Hahayaan nyo bang maraming problema ang ating bayan? Yeah. Gusto ba ninyo yun? Hindi! Okay. Manatili ang Kilos Pronto. Yan. Okay. Diba? Okay, eto naman tayo. Mga boss, para dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, manunood din, So, kuminsan, yung mga istorya ho nila, magbibigay ho sa atin ng aral, magbibigay sa atin ng kaalaman, nabubuksan ng ating isipan at kaalaman na ang bawat hamon at anong bawat hamon, may pag-asa. Ang bawat problema, ganun, no? Tulad na lang itong giant cell tumor. Hindi pa ho sa cancer, ito na dating seaman. Nag-umpisang pananakit sa tuhod nang magbakasyon noong taon 2014. Na-discover niya, rayuma yung unang diagnosis. Pero noong 2014, nakita sa x-ray na may crack. May crack ang kanyang buto. Noong 2015, May, nagpa-biopsy. Nalaman na may GCT, giant cell tumor. Naging bedridden to. Pero dito, may nagsabi ho sa kanya, nakainom ho siya ng King's Herbal. Ang kanyang asawa, sabing subukan niya. At nang makainom, nabawasan ng pamamaga ng tuhod na kalakad. Tapos, hatid sundo na niya ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Patuloy pa rin siya nagpapakonsulta sa doktor. Isa hong importanteng bagay para malaman hong inyong sakit. Dapat ho yan. Panoorin ang kanyang storya.
nakuryente ako, napasok ako sa ospital, doon ko nalaman na mayroon na pala akong diabetic. Sa ospital, nag-inject ako siguro ng 4 months. Pati paningin ko, kakaroon ng problema. Dati-dati hindi ako makaakyat sa hagdan, sa poste dahil lineman ako, lineman electrician. Parang walang pakiramdam yung pa ako. Halos di ako makalakad, papunta dyan sa papalabas lang. Napanood ko sa TV na yung King Herbal, maganda sa katawan, kaya sinubukan ko din. Ito naman nakakaginawa sa aking katawan. Medyo gumanda na yung paningin ko. Hindi kagaya ng maglalakad ako, halos parang butas yung hinahakbangan ko. Ngayon, pwede na ako umakyat sa poste. Wala na akong problema. Nakakapag-motor na ako. Sarili akong motor, nakakapag-motor na. Ngayon, dire-diretso yung pagtulog ko. Malaking tulong po sa akin na nalunasan yung aking karamdaman. Walang problema po sa blood sugar ko. Bumaba po, naging normal na po ngayon. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Sa Tuesday pa kasi Ben ang ang Valentine's Day. Pero ngayon pa lamang ho, dahil I'm sure marami ho bukas ay di-date na nila. Kanilang mga magsing-irog, mga asawa, mga girlfriend, mga kabit. O ito, dito po nabuo tong restaurant nito dahil po sa pag-ibigan ho ng dalawang chef. Ba? Pero ano po mga recipe nila at kung saan ito, panoorin natin. Orihinal na konsepto at fresh na sangkap. Kakaibang lasa dahil sa sarsa. Dito lang yan sa The Good Tapa. Welcome to The Good Tapa! Nabuo ang The Good Tapa, bunga ng pagmamahal ni Chef Jeremy Co sa kasintahan niyang si Monique Ventura. Mahilig kami sa tapa. So when he studied culinary, he would always cook for me yung mga favorites ko, which is tapa, salpikaw. Tinawag nilang Good Tapa dahil organic lahat ang sangkap. It's called the Good Tapa kasi organic po yung ginagamit namin ingredients, walang preservatives or marination. Ipinakita ni Chef Jeremy ang kanyang sekreto sa pagluluto, ang mga bestseller na tapa. Tapos we just serve this on a hungry bowl with just rice and egg. Ito na po yung tapa natin. Mga putay nakatulong daw para mapasagot ang kanyang girlfriend. Love is on the air. Sa sarap ng pagkaing hatid ng Good Tapa. Kaya kung gusto nyong ma-inlove ngayong Feb Ibig, sugod na sa The Good Tapa. Sarap. Napapansin ko, uulitin ko Lex, karamihan sa mga nagnenegosyo ngayon, talaga mga millennials. Yeah. Di ba? Mga late sila yung mga agresibo ngayon. Yes. Baka siguro iniisip nila na ayaw nilang umasa sa mga magulang. Ngayon pa lang, independent na sila, independent na. Pero magandang story itong Good Tapa. Di ba may kanta ka doon? Nang dahil sa tapay na buong pag-ibig. Ayun, kita niyo naman. Napasagot niya nang dahil sa tapa. Napasagot niya ngayon. Ayan. Magaling magluto. Kaya kung gusto niyo mapasagot ang inyong irog ninyo sa darating na Valentine's Day, abay,
paglutuan niyo. Maghahanap din ako ng recipe ko para sa tapa. Para naman magkaroon din ako ng irog. Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang sa Lunes, mga ka-KP, dito pa rin po sa Pambansang Himpilan. Sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Higit sa sumbungan, imbestigahan at baltaan, dapat kilos pronto!